Ginisa si former DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control projects. Giit naman ng dating kalihim, hindi siya commit-back sa mga proyekto. Yan na at iba pa sa pagbabalita ni Mayan Los Baños. Kinumpronta ng mga senador si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa affidavit kasi ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, inutusan umano siya ni Bonoan noong 2023 hanggang 2025 na magbigay ng listahan ng mga proyekto na may commitment o kickback mula 10 hanggang 15%. Kinumpute po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan. Ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Sinisi rin ni Gatchalian si Bonoan sa talamak na korupsyon sa flood control projects sa DPWH. Pero giit ni Bonoan, oversight function lang ang trabaho niya sa DPWH. Ang trabaho niyo as DPWH Secretary, oversight? I cannot accept that because hands-on kayo, secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight function. That is not correct. What I'm saying is actually, as secretary, I exercise overall supervision, authority. Not oversight. And oversight. Because I also rely on my people. Naungkat din sa pagdinig na nasa 337 mula sa 416 flood control projects ang mali-mali ang naisumiting coordinate sa Office of the President para sa sumbong sa Pangulo. Ang isinumite ay ang MIP Start Coordinates o Multi-Year Programming and Scheduling Application na ginagamit para sa planning stage pa lamang ng proyekto. Ayon sa ilang senador, kung mali-mali ang coordinates, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Ang dami pong kinasuhan, ang dami pong kontraktor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan, kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Paliwanag ni Bonoan, nagmamadali sila na magsumiti ng report noong August 2025. Kaya dumepende siya sa kung ano ang isinumiti sa kanya ng kanyang mga tao, kasama na ang yumaong si dating Yusek Catalina Cabral. I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. And because the planning service has a record of projects that had been completed already, Mr. Chair, under the MIPS. Giit pa ni Bonoan, personal niya ring binisita ang na-report na ghost projects sa Region 3. Dito nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan District Engineering Office na ikinatanggal ng ilang opisyal doon. Kinagabihan, inaresto na ng NBI ang nasa kustodiya ng Senado ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabilang sila si pinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division, kasama si dating Senador Bong Revilla at 4 pang tauhan ng DPWH. Para yan sa kasong malversation na inihain ng Ombudsman kaugnay ng ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Voluntaryo namang sumuko sa Camp Crame kagabi si Revilla. Haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Dahil dito, hinigpitan na ang seguridad sa CIDG headquarters. Kapatid para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5.